Cayetano patalsikin, Bato arestuhin, Sara litisin. Nagko-call out na, May 17, bukas, EDSA Shrine. Tingnan natin kung mayroong pupunta. Puking ina nyo. Basta talaga vlogger ni BBM, bobo eh. Bato ka o hindi, this issue is no longer just political. Constitutional issue na ito. Yes. Sovereignty issue at due process issue. Yes. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on May Issue na bayan ating pagsapan. What's up mga kayon and welcome back Pa rin syempre dito lang sa Jomalon TV para sa Issue na bayan ating pagsapan. Di kami natatakot sa katotohanan. O kaya naman isa maganda umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Jomalon TV, Issue ng bayan. May sound effect yung boses eh, built-in eh. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Eto na, pag-usapan na ulit natin yung mga lintik na issue na yan. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Ayan ang sinasabi ko, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, OFW ka man o dito sa Pilipinas. Isang maganda umaga, hapon o gabi. Aray ko. Mga kayon, maraming salamat po. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon sa channel na to. Ito yung Jomalon TV, ha? Tapos, paki-like and share yung video natin na to para naman sa algorithm natin. Maraming salamat sa mga gagawa, sa lahat ng susuporta sa channel natin. Sa description box ko, meron po tayong mga backup channel dyan. Kung mahilig kayo sa food vlog o naiinis na kayo sa politics, food vlog naman, pwede kayong mag-subscribe dyan. Pwede nyo panoorin yung mga videos natin dyan. At kung mahilig ka sa podcast, meron din tayo dyan, Kwentong Terong Tito. Kung Manila Clearing, mga updates sa Maynila, meron din po tayo dyan. Mga kayon, paki-subscribe, ha? Paki-subscribe yung mga channel. Yan na yun po yung hinihingi kong suporta sa inyo. At simpleng paglalambing. Simulan na natin to, Diyos ko. Game? Puwersa ng DDS Power. Nagparamdam na sa social media ni Senator Peter Cayetano, si ating SP. Ayun sa baba, tignan nyo, 32M. Lahat kaya yan kaya yung mga bumoto kay Inday. Tapos yung isa, 38M. Huwag na natin pasinin yung mga pinakamababa is 1.1. Meron pang 9 million, 4 million, 6 million. Yan ang puwersa ng mga DDS. Di ba? Sana paramdam nyo naman din sa channel ko yan. Solid to. Puta, wala kayong masusumbat sa akin na galing kabila tapos lumipat sa DDS. Hindi. Ever since 2015, 2016, DDS na. Meron tayong mga ebidensya dyan. Tatay Digong. Simula nung nakilala ko, simula nung nagkamalay ako kay Tatay Digong na yung pinaramdam niya sa Davao, na yung tatakbo siya, doon ko nagustuhan si Tatay Digong. Sabi ko nga, kung nagawa niya sa Davao, kaya rin niyang gawin sa Maynila. Hindi sa Pilipinas. Yun nga lang, syempre, marami pa rin tututol eh. Alam mo naman sa SOCMED eh. O alam mo naman sa totoong buhay, gumawa ka ng mabuti, masama, may masasabi at masasabi pa rin. Ang masama niyan, Pinoy pa rin mismo yung magsasabi sa iyo. Di ba? Hindi, totoo.
May gawin kang mabuti o masama. Mas matatanggap ko pa kung ang magsasabi, banyaga eh. Pero puti, ang problema, ang manghihila sa'yo, kapwa mo Pilipino eh. Tulad na lang kay Bato. Di ba? Meron tayong video dyan. Tulad na lang kay Bato. Di ba? Yung nagawa ni Bato sa bayan natin, yung nagsakripisyo niya, puta, ang kumukondena sa kanya, yung mga nagkokomento, yung mga wala pang ambag sa Pilipinas. Yung mga palamunin, pakainin, di ba? Yung talagang tambay. Wala eh. Kaya niya ba magbuwis ng buhay? Punta kayo sa Mindanao. Ay, wag. Wag sa Mindanao. Baka sabihin, nagiging discriminate tayo. Punta kayo doon sa mga lugar ng mga maraming NPA. Diba? Hindi, baka may viewers tayong Mindanao eh. Diba? Punta kayo sa mga lugar kung saan maraming NPA, yung mga talagang masasamang loob. Ay, tignan natin. Pag nagawa niyo yan, Jen, saka baka pwede nyo nang kundinahan o komentuhan si Bato eh. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung sovereignty issue eh. Yung constitutional process issue. Hindi yung basal lang isusurrender natin, tapos sino next? Bongo. Tapos sino? Pag kami napagtripan kayo. Diba? Nakita nyo na yung sinabi ko noong nakaraan? Yung mga nakaraan sinabi ko sa mga vlog? Gagawin nila lahat ngayon 2026. Kasi yung 2027, no bearing year yan. Diba? Walang bearing na yan 2027 dahil yung 2027, magiging busy na yan, kakapogi at kakaganda points nila para gagawa sila ng mga kapugian, kagandahan, para makakalimutan yung mga pinaggagawa nila in the past year para sa 2028. Tatakbo ulit yung mga yan, puta postahan tayo. 2027, kakatok yan sa inyo. Mga magpapapogi yung mga yan. Huwag niyong kalimutan. Manood sa mga political vlogger na kung saan totoo lang talaga kami, mga DTS. Ipapaalala ko sa inyo mga pinaggagawa niyang mga yan bago yan magpapogi. Kasi 2028, national election eh. Di ba? Kaya talagang 2027, no bearing year yan. Papogi yan, ayuda rito, ayuda doon. Sagot ko na tuli mo, sagot ko na operasyon mo, sagot ko na sakit mo. Tangin na. Katok yan sa inyo. Wala ba maghuhugas ng puwet mo? Ako na lang. Diba? Ganun sila nakakatawa. Eto, pasimula pa lang yan, ha? 32M, 38M, ang puwersa ng DDS, mga kayon. Alam nyo, kung itong mga to, magsusubscribe sa channel ko, puta, tapos ang usapan. Ang sarap siguro ng buhay. Mga kayon, please lang, yung mga makakapanood nito, yung mga solid supporter ko, paki-like and share itong video na to. Yung mga bago lang sa channel ko, sana paki-subscribe na din. Wala namang kayong talo dyan, mga kayon. Kasi unang-una, wala namang bayad dyan. Saka, supportan nyo na yan sa kapwa DDS nyo. Yun na lang ang isipin nyo. At least kami, mga tunay na lumalaban, may views man o wala, at least, patas ang laban, tatrabahuin ko para kumita ako. Ito, tatrabahuin ko, di ba? Ang hiningi ko lang sa inyo, simpleng pag-subscribe, hindi naman pera eh. Pag simpleng subscribe, click ng bell icon, paki-like and share itong video natin. Ha? Siyempre, babanat yung mga kabila. Ito, si Lovely Granada. Di ba? Malupit eh. 1 taon pa lang to ha. Ako matagal na akong DDS. Ito, 1 taon pa lang ata itong political vlogger. Cayetano patalsikin, Bato arestuhin, Sara litisin. Nagko-call out na, May 17, bukas. Etcha Shrine. Tingnan natin kung merong pupunta. Puting ina nyo. Basta talaga vlogger ni BBM, bobo eh. Kita nyo yung isa? Yung vlogger na muntik na magulpe. Yan, sa previous video ko. Yung bumastos kay Tatay Digong. Sa atin, wala namang ganun eh. Di ba? Sa mga DDS. Kaya hindi, ako nananawagan ako sa lahat. Anti-BBM, anti-Duterte ka man. Puta sana, wag dun sa point na parang bastusan. Kasi yung ginawa nyo kay Tatay Digong na nilagyan nyo ng french fries sa ilong, yung karatula niya, yung life-size body, yung karton. Tapos sasabihin nyo, wag na kayong umuwi. Ganon. Ano yun? Below the belt yun, das, bastusan. Hindi na politika, pinag-uusapan niyo dyan. Personal issue na yan. Tayo, magkakaaway tayo o magkakaiba tayo ng opinion sa politika. Pero para atakihin nyo yung iba na kasi ganito,
Di ba? Na binabastos nyo na, ay ibang usapan na yun, personal na yun. Di ba? Yan ang mapapala ninyo. Game. May isa pa. Ito pa. Oh, another act of desperation. Talagang gagawin nila. Kayo ang gagawa talaga niyan. Lahat gagawin nyo. Talagang gagawin nila lahat ng paraan para mailihis ang usapan, panagutin na naduduwag silang harapin. Kung hindi totoo ang mga paratang laban kay Pipi Sara, humarap na lang sila sa impeachment. Ayan na! Tahan na, Laila. Sinisimulan na, tinanggap na, convene na, mag-uumpisa na. Pati yung flood control issue, umpisahan nyo na din nang magkaalaman na tayo rito kung sino talaga ang tunay na sangkot, kahit sino. Huwag na kayong magmalinis if I know. Diyos ko, santisima. Diba? Lahat kayo tatamaan, lahat kayo aabutan. Simulan natin to, medyo mahaba-haba tayo. O ito yung sinasabi ko kay Ronald de la Rosa. Kay Bato. Bullets ricochet around an army detachment outside of Davao City. A runaway NPA prisoner bolts past our jeep. He escapes. Soldiers and vigilantes stare glumly into the jungle and at us. Here in the countryside, the military works with another vigilante group. This one calls itself the Holy Christians. They are also known as Tad-Tads, which means chop-chop in the local dialect, because they chop off the heads of their communist enemies with their machetes, or bolos. This is a war zone. War The man zone, in ha? charge of running the war and the Holy Christians is the local armed forces of the Philippines commanding officer, Lieutenant De La Rosa. Cities, communist, terrorists, Siya ang in charge. Lieutenant pa lang siya niyan. NPAs. How far are they from here? Just about air distance is 500 meters. Lapit? 4 to 500 meters. Lapit na na. Just over that hill. Oo. Right now, they even they were firing on us over there. And I think their purpose of that is just to attract our attention so that whenever they fire their guns, we will respond to them. And right on the way, they will be conducting some ambush position. Are the NPAs winning out here? Naku, may sounds pala to. Diyos ko. I don't think so. With the help of civilian volunteers, the Holy Christian Crusaders, they've been contributing a lot for making these people go back to the folds of the law. I'm with me and love me, alone shall stay. I guess I'll always be soldier for you. Diba? Can you tell me how you Pagkakaya nila lang gawin yan, maging in charge para lusubin yung mga NPA. Puta, yan. Tsaka yung kumutsa. Yan yung kinukutsa ninyo. Yan yung kinukutsa ninyo. Yan yung pinagtatawanan ninyo yung tumakbo, nadapa. Kung anong lumabas na memes. Yan yung pinagkukomentan nyo. Ni minsan. Actually, madalas, binuwis yung buhay para ipagtanggol yung bayan. Nagawa nyo ba yung parte na yan? Nagawa nyo ba yan? Kayo ba may ambag? Wala. Pero si Senator Bato de la Rosa, ang laki na ambag, nakaligtas, na buhay. Tapos ngayon, nagsisilbi pa rin. Di ba? work with the Holy Christians, with all the other groups, which some people refer to as the fanatical groups? These people, they came here in this place with the sole purpose of spreading peace. So I don't see any violence with their. They have really noble intentions. So I welcome them. We welcome them. You are free to roam around this place. I guess I'll always be so. I asked Lieutenant De La Rosa if his Tad-Tads and their bolos were responsible for the Alderete killing. Yeah, they have bolos, but we are not allowing them to kill anybody. What are you going to do further to investigate it? Yeah, right after that incident, I told them not to roam around anymore because I've heard of reports that they were the one who was responsible. So I told them not to go around and
You heard reports that the Holy Christians were responsible? Well, that's based on our investigation. Di ba? Pag nagawa niya yan, then I think that's the right time. Pero actually, mali pa din di ba? Kahit sabihin yung nagawa niya, magbihirap pa rin magbigay ng judgment para sa iba. Pero yung sinasabi nyo kay Bato na nadapa, naduwag, tumakbo, arestuhin, pinagtatawanan ninyo, gawin nyo muna yan para magkaroon kayo ng ambag sa Pilipinas. Kasi as far as I know, etong si Senator De La Rosa, malaki ang ambag sa Pilipinas. Tapos kayo, pinagtatawanan nyo lang, baka wala kayong ambag, tapos pakapalamunin pa kayo, di ba? Pwede bang isuko ang isang sitting senator sa International Criminal Court? Let me be very careful here. Pakinggan niyo Kasi maigi, whether pro-bato ka o hindi, this issue is no longer just political. Constitutional issue na ito. Yes. Sovereignty issue at due process issue. Yes, confirmed na mismo ng International Criminal Court na may existing warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa for alleged crimes against humanity in relation to war on drugs. Pero tandaan natin, an arrest warrant is not a conviction. Hindi pa ito hatol, hindi pa ito declaration of guilt. Under international criminal law, ang kailangan lang para makapaglabas ng warrant ay reasonable grounds to believe. Mas mababa ito kaysa proof beyond reasonable doubt na kailangan para makonvict. At dito ngayon umiikot ang malaking legal debate. Marami ang nagsasabi automatic dapat i-turn over. Hindi ganoon kasimple. The Philippines already withdrew from the Rome Statute noong 2019. At kahit sinasabi ng ICC na may jurisdiction pa rin sila over the acts committed before withdrawal, ang actual enforcement ng warrant dito sa loob ng Pilipinas still involves constitutional processes, executive discretion, at issues of national sovereignty. In simple terms, pwedeng mag-issue ng warrant ang ICC. Pero ibang usapan ang pagpapatupad nito sa Philippine soil. Yes. At dito pumapasok ang tanong ng maraming legal minds. Hindi ba dapat munang dumaan sa local courts? Hindi ba dapat may judicial determination muna bago isurrender ang isang Filipino citizen, lalo na isang sitting senator, to an international tribunal? Because whether people admit it or not, malaking bagay ang pag-transfer ng isang Philippine public official outside Philippine jurisdiction. Now, yes, supporters of the ICC will argue the ICC is not a foreign court. Technically, tama naman yun. International tribunals created by treaty obligations among states. Pero practically and politically, the effect is the same. A Filipino official is brought outside the country to face trial abroad. Kaya hindi pwedeng i-shortcut ang due process. At isa pa, let's correct another misconception. The Senate is not automatically a sanctuary from arrest. Under Article 6, Section 11 of the Constitution, protected lang ang legislators from arrest habang in session ang Congress if the offense carries a penalty of not more than 6 years imprisonment. Ang crimes against humanity, obviously, lampas na lampas doon. Exactly. Meaning, legally, possible na maserve ang warrant kahit nasa Senate premises pa. Pero legality is not the only issue here. Ang mas malaking issue, constitutional restraint. Because if the executive department can simply surrender a sitting senator without meaningful judicial scrutiny, then we are entering very dangerous constitutional territory. Ngayon, si Senator Bato de la Rosa. Bukas, sino naman? At maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong kung na-turn over na noon ang isang dating Pangulo ng Republika, despite serious legal objections, ano pa ang pipigil sa gobyerno na gawin ulit ito sa isang sitting senator? Kaya itong issue na to, hindi dapat dinadaan sa emosyon. Yes. Hindi ito simpleng
DDS versus anti-DDS. This is about balancing international accountability and Philippine sovereignty, human rights and constitutional safeguards, international cooperation, and the duty of the state to protect the rights of its own citizens. And whether you support Senator Bato de la Rosa or not, dapat pare-pareho tayong naninindigan sa isang bagay na ang konstitusyon, due process, at rule of law should never become optional. Another day, another regal POV. Alam nyo mga kayon, pinost ko nga ito sa Facebook natin eh. Sabi ko, lagyan natin ng laman yung utak. Totoo naman eh, utak ng mga iilan. Totoo naman. Hindi pa nila magigets yan, di ba? At hindi pa nila sasang-anuyunan yan. Kasi dito sa Pilipinas, it's all about emotion eh. Di ba? Pansin nyo? Di ba? Bibili ka ng bagay, bibili ka ng cellphone, bibili ka ng latest na karamihan ng mga binibili natin na update. It's not about kailangan mo o hindi mo kailangan. It's all about emotion. Diba? Pagka may bagong labas ang iPhone, ay kailangan ko yan. Kasi kailangan ko maramdaman na ano ko sa ibang tao. Kumbaga, kailangan mo pa rin ng validity. It's all about emotion. Kailangan mo pa rin ng validity na, putya, naka-latest phone si Grabe, latest phone ka agad. Pagka may lumalabas talagang bagong cellphone, meron talaga siya eh. Diba? Pansin nyo, lahat, pati bibili ka ng car, bibili ka ng, it's all about emotion. Minsan kahit hindi mo nga kailangan eh. Diba? Kailangan mo o hindi, necessity man siya o hindi, gusto mo siyang bilhin. Diba? Ako, pag bumibili ako ng bagay, lagi dalawa-dalawa eh. It's all about emotion. Diba? Sana sa politika, wag sanang ganun eh. Napangungunahan tayo ng emotion, ng galit eh. Hindi na natin nababalance kung ano pa talaga yung dapat. Kaya na yan. Marami lumalabas na meme, na memes. Kay Bato de la Rosa, ni isa sa kanila ata, wala man lang ambag, baka mamaya palamunin pa. Yung sinabi ni Regal, ni Oliva, wala pa makakagets niyan. O yung iba makakagets niyan, pero hindi pa rin nila tatanggapin. Kasi ayaw nila eh. Kasi it's all about emotion. Kasi galit pa rin sila kay Duterte, galit pa rin sila kay Bato, gusto nila maaresto. Pero pag sa kanila gagawin, ayaw nila. Pag sila tinanong mo, hindi sasagot. Diba? Ano ba, tatanungin sila, ikaw ba, payag ka, tatay mo, dadali sa ibang bansa. Hindi naman Siyempre, hindi. Siyempre, hindi yan sasagot. Hindi yan tatanggapin. Ba't ako? Hindi naman ako gumawa ng kasalanan. Alimbawa nga as a Pilipino nga eh. Diba? As a Pilipino, papayag ka, dadalhin tatay mo sa ibang bansa, doon lilitisin. Hindi naman din sasagot. Hindi naman din sila papayag. Pero pag ibang tao, gusto nila, litisin, panagutin, etc. Diba? Pero sa kanila mismo, pag tinanong mo, hindi naman sasagot, ayaw din naman nila. Mga palamunin pa yan. Diba? Ang gagaling. Panoorin natin na itong kay yung live kahapon ni Senator Peter SP Cayetano. Before that, someone told me, battle of narratives ang nangyayari. And may angal po ako doon. Because real lives is not about narratives. It's about the truth. Diba? Kung ang narrative mo, ito mga nagugutom, tulungan natin, ito yung impeachment, dinidelay, wag natin payagan. Kaya nga po narrative may script. People are really suffering because of the high prices, hindi lang ng diesel, LPG, gas. Yung 7% inflation, yun po ay average, yun po ay isang basket at karamihan dun pagkain. But maraming hindi kasama dun sa indicators na yun ng basket ay sobrang tumataas ang presyo. Having said that, may kakulangan. Mataas na presyo, meron pang shortage doon po sa fertilizer. May parating pa na Super El Nino, and then eto naman tag-ulan, hindi pa naman naayos yung ating mga flood control. Yes. So I'm very, very concerned about the day-to-day life of each and every Filipino. That is why we're trying to put some order in terms of priority. So ulitin ko po hindi po magulo ang Senado. Look at our session since I took my oath. Lahat ng session very orderly, puno ng substance, at sumusunod kami. Yung panggugulo,
ay nangyayari before or after the session and was beyond our control, meaning kami ay nagre-react. So kanina nilinaw ko na receive na ng Senado ang Impeachment. articles of impeachment. Ang tungkulin ko po ay sumulat sa House of Representatives. Ginawa po natin kaagad yon. Kahapon pinadala natin, Wednesday night, sa gitna ng kaguluhan, ni-receive at I'd like to thank the Senate staff, Secretariat, na iwan sila napakadaming dokumento, papakita ko po sa inyo, pero inisa-isa nila yon na siguradong kumpleto. Bakit po? Hindi nila masacertify sa akin at hindi ko ma-send sa House nang hindi ito natatapos. Kinonsulta ko lahat, pati sila, sabi, sir, huwag na natin tantanan, tapusin na natin ito para bukas, mapadala natin. So in the meantime, nang pinadala sa Senado, yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador, May tapos pirma. yung receive ng staff nila at saka yung date and time. So 23 senators chose to receive it already. Ang natira na lang po ay office ni Secretary Risa na Senator, ano sabi? Secretary. Sorry. Ang I was on my mind kasi yung Sergeant at Arms at Senate Secretariat, no? Again, salamat sa inyo. But the Secretariat, ipapadala to sa Vice President para sagutin niya. So ito po ang sulat ko po sa lahat ng mga senador na marireceive po nila. For the honorable members of the Senate, I write to inform you of the action taken by this office in connection with the impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. The Senate received the resolution of the House of Representatives setting forth the said articles of impeachment together with annexes thereto on May 13, 2026. On 13 May 2026. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. This office has accordingly communicated the Senate action to the House of Representatives through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives dated 14 May 2026, which they received on that date. Isang araw. Po, nakausap ko rin po si Speaker sa phone noong May 13 at binanggit ko po na we will be replying at natanggap na po. Article. Yes, kasi papunta or nandun na yung taga-House of Representatives. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on May 18, Yan na. on 18 May 2026 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedures. Lunes. You are hereby requested to be present at the session hall on the said date and time in observance of the solemnity of the proceedings and pursuant to the Senate Rules of Procedure Impeachment Trial. All senator judges are enjoined to wear their robes upon the convening of the impeachment court. Your presence and cooperation are essential to the properly orderly conduct of these proceedings. Yan po. Hindi sila makatulog dyan. Ayan, sinimulan na kagad ni SP Cayetano. Monday, May 18. Wag na kayo umiyak. Tahan na, ha? Hindi kayo makatulog dyan, di ba? O yan, sinimulan na. Sisimulan na kagad ni Senator Peter Cayetano. Hindi pa napirmahan ni Senator Risa kagad. Kala ko ba, nagmamadali kayo. Ikaw pa huling-huling hindi pumirma. Nagmamadali yung mga yan. Kasama kasi sila doon yan ang tunay na bloodbath mangyayari na. Yan ang gusto ni BP Inday Sara. Ngayon, para sabihin nyo, actually, naging person of interest pa to si Senator Robin Padilla, pati to si SP Cayetano sa pagtakas daw, di umano, allegedly, ni Bato de la Rosa. Bakit tatakas? Hindi naman pugante. Pwedeng mag-serve ng warat pero merong constitutional process dapat. Ayan, nakakasasabi lang ni Regal Oliva, mga attorney yan. Kayo magko-comment, hindi naman kayo attorney, nakikichismisan lang kayo. Gusto nyo arestuhin ka agad? May due process yan. Hindi nga dumadaan sa local court yan, ano pa bang gusto nyo? Emosyon nyo kasi yan. Kaya pati yung pag-iisip nyo naapektuhan, nagiging tanga tuloy kayo. Di ba mga kayon, totoo? Ayan na nga, sinabi na nga. Anong karapatan ko magsalita? Hindi naman ako abogado.
Yung sinabi ni Regal Oliva, pinaniniwalaan ko. Kasi abogado yan. Yung sinasabi ni Senator Peter Cayetano, attorney yung mga yan. Alam na nila to. Even yung pagkakuha kay Tatay Digong from Pilipinas going to Netherlands, alam naman nila eh. 'Di ba? Abogado yan mga yan. Nang may mga illegal sa mga ginawa na yan. Tayo, we cannot totally say na may mali o hindi. Naniniwala tayo sa mga abogado natin. Kasi hindi naman tayo abogado eh. Sila alam nila yan. And the same logic applies to Bato de la Rosa. Bakit nyo sasabihin, tumakas, pugante, 'di ba? Person of interest si Senator Peter Cayetano. Hindi naman niya gagawin yan eh. Alam nila yan. Nag-aral yan mga yan. Matagal na mga nasa batas yan. Gumagawa ng batas nga yan mga yan eh. 'Di ba? Tapos questionin natin tayong mga wala namang alam sa batas. I mean, hindi nag-aral ng abogado, konti lang yung alam talaga sa batas, 'di ba? Huwag niyong trabahuhin yung hindi niyo trabaho para hindi niyo problemahin. Kaya nga yung doktor hindi pinapakailaman yung trabaho ng tubero eh. At yung tubero hindi pinapakailaman yung trabaho ng doktor. Tayo, wag natin trabahuhin yung mga trabaho ng mga senador dahil hindi natin trabaho yan at magbibigay lang yan ng problema sa atin. Ang tataas kasi ng emotions nyo eh. Nagmamadali kayo, atat kayo, o yan, sisimulan na. Mas maganda nga, simulan na eh. Para magkaalaman na, idawit nyo na pati flood control issue. Ngayon since na si SP na rin si SP Cayetano na rin ang Senate President, o ibalik niya sana kay Marcoleta yung Blue Ribbon, simulan ulit. O para magkaalaman ulit siya sa Blue Ribbon, baka sakaling pagka kay Rodante Marcoleta, meron naman agot. Kasi etong siping, wala eh. Hindi ko maintindihan dito eh. Di ba? Maraming salamat mga kayon. Meron pa tayong part 2, issue ng bayan, ating pag-usapan.